So, dumating na yung araw guys na kakabitan na natin ng sidecar si Motopush Pinoy 125. So, yun, maaga akong pupunta dito sa shop nila Boss Romnick dito sa May Bacolod, Zambales. Pasensya na guys, no, kung walang background or walang audio tong video na to dahil nagpapatugtog sila Boss Romnick, maka-copyright tayo. Kaya nag-voice over na lang tayo ngayon guys, no. So, nakikita nyo guys, ang una talang ginagawa dito is yung align. I-align muna nila yung motor sa sidecar. Tapos, yung mga ibang gagawin, isusunod na dahil hindi pa totally tapos kasi yung sidecar. Kasi yung mag-a-align is aalis or may lakad talaga, kaya nirush na yung align. Kaya ito, na-align na ni boss, kaya todo sukat talaga kasi isa sa mga crucial or pinaka-sensitibong gagawin sa sidecar is yung pag-a-align sa motor. Kasi pag hindi magandang align mo, pangit ang kalalabasan ng takbo or tagilid, or pwedeng masira yung mga bakal na nakakabit sa motor. Kaya ginagandahan yung pag-a-align or inaayos mabuti. Ito guys, nakikita nyo yung gumagawa ng upholstery. Ito nga pala guys, may isang gawa dito na dumalaw para may pinalagay ulit. Sobrang ganda, parang ang tawag dito is Continental kung di ako nagkakamali. Ayan, nakikabit na yung bubong natin guys. Parang papantay na lang yata ni boss, kaya medyo pinawasiwas ba tawag dito. Pinapabigatan niya para maganda yung lapat. Yan, kita nyo. Tapos ito, nilalagyan na ng rugby at ididikit na yung mga tela-tela sa loob. Tapos, biglang merong 4 na kanto dito eh. Ayan, no? 4 kantos in the house. O, diba? Hindi na maiwasan talaga yung pag ganito. Lalo kung mga manginginom talaga sila, boss. Ito guys, nais yung sandalan. Ni-install na. Tapos may nakita tayong RS100 dito guys, oh. Tinatanong ko si Boss Romnick kung magkano to, sa not for sale daw. So ito na ang finished product guys ng ating sidecar. So yun guys, after almost 1 year, tama ba? Nakabitan na natin ng sidecar ang motor natin Senko na si Motopush Pinoy 125. Yan. So kulay orange yung pina-paint ko dito sa may bubong at sa likod niya. Tapos may stripes na white. Hindi to sticker guys, paint yan. Bakit orange? Kasi may color coding kasi dito sa barangay namin or sa town namin, sa bayan. Depende sa barangay yun yung kulay. Pwede namang ibang kulay, pero syempre mali natin balang araw or pag naisipan ko na talagang kunyari pa-boundary itong tricycle na to, ay sasakto sa kulay ng barangay namin, which is kulay orange. Yan. So ang sidecar na to guys, semi stainless. Ito may kulay orange, yan lang yung hindi stainless sa sidecar. The rest ano na siya, puro stainless na, no. Yan. Ang size ng sidecar natin guys ay 32. Kaya malaki siya. Talagang pampasada yung size niya. Kasyang-kasya yung dalawa. Kasi yung luma nating sidecar na nakakabit doon si Alpha, si Honda Wave Alpha, size 28 lang yun, kaya medyo masikip siya. Kasya yung dalawa pero payat. Kapag medyo kalakihan ka na, mahirapan na kayo magkasya yung dalawa. Ayan. So yan, kung ano yung naka-include dito sa sidecar na to, ito may corona dito, wala pang sticker yan. Ito may corona din sa may driver seat ba tawag dito. Ayan, bubong.
Tapos yan, may linings na rin ng mga sticker. Yan, sticker. Pati yung tapaludo sa side wheel, ano na din siya, stainless na din. Tapos sa bubong niya, yung carrier, ito, stainless na to guys. Yung kadalasan kasing design ng ano, na gumagawa ng sidecar dito sa lugar namin, ay wala itong likod. Parang ano siya, hanggang dito lang putol yan, tapos may konting design. Ang pinagawa ko, pinasara ko na lang din para kung ano ba may kakarga, wala tayong isipin na malalaglag siya, dudulas siya, mga ganun. Tapos carrier na dito sa likod guys, stainless din. Yan, stainless din siya. Ito lang hindi stainless guys, ito. Yan. Tapos sa sandalan, ito stainless din. Ang problema natin, hindi natin siya makakabitan ngayon ng box kasi sapul na dito, pero okay lang naman. Ito siya guys. So ito yung kinabit nating additional shock guys, tong kulay pula. Masusubukan natin kung gaano katibay yan. Dalawa yan, pati doon sa kabila meron din. Kakahalagang ano lang to, 120 galon, 130 o mga 120 kamo ka. Pinakamurang shock yan sa Shopee na makikita yun talaga. Subok ko na yan kasi yung gamit kong extra shock dun sa isa kong tricycle, itong brand din yung nabili ko, kaya hindi na ako dalawang isip na ito rin bilhin ko kasi subok ko na yun. Ilang taon na yun 5 years ko na yatang ginagamit yung shock na yun. Wala pa rin bengkong o ano man, goods pa din. Tapos papakita ko sa inyo guys kung paano nila kinabit tong sidecar, saan sila nag welding, mga ganon. Dito kasi wala nang ginawang kung ano-ano pa. May ginawa na silang itong parang bar na to, itong pahaba na to, saktong sakto yan dito sa pag-shootan ng shock. Kasi ito may abang na rin dun sa ginawa nila na pagsabitan nito, pagtornilyohan yan, dyan kumakapit yung sa likod. Tapos sa may foot peg, so sa foot rest na may bandang preno, nag-welding sila. Kita ba ito? Ito guys, yan. Ito yung wineldingan nila para may kabit naman yung sa gitna. Ito. So sa padyakan, hindi naman sumasabit yung paa mo dyan pag mapapadyak. Maganda yung space, malaki-laki din. Tapos dito naman sa kabilang side, dito sa bandang harapan, dito siya. Ito yun, may bakal dito. Sakto-sakto naman yun kasi may abang na talaga yung ganitong design ng motor. May butas kasi yan dito. Ayan, yan siya. Napakalaking ano to, hindi ko alam kung tornilyo ba tawag dito, basta malaking bakal. Tapos sa interior naman guys, ito siya, kulay orange din. Yung sandalan niya ano, malaki. Unlike doon sa mga lumang design or doon sa tricycle dati na ginagamit namin na luma, hanggang dito lang sandalan, hanggang kalahati lang ng likod yung na itikitan. Tapos sa maliit na upuan, may ano siya, storage din. Ito medyo basa itong sidecar guys, itong tricycle. Maulan dito dahil sa bagyo ngayon. May lock din to, no? Yan, may lock tuloy. May paglagyan ng kandado para pwede mo i-lock, kaya safe yung gamit mo kahit paano. Pero hanggat maaari, huwag kayo maglagay ng mga importanteng bagay dito, lalo yung mga papel, mga tools pwede naman. Tapos sa upuan niya, yan nga, may plastic yan guys, hindi yan tela lang o ano naman, naka-cover ng plastic. Tapos dun sa pintuan naman niya guys, ito ayan siya. May kasamang ano to guys, private door. Stainless yun, hanggang dito lang. Kalahati lang ng pintuan yung matatakpan, na tinatawag nilang private door.
Ito, papakita ko na sa inyo kung ano yung tsura ng private door. Tapos sa parang bukasan niya, ito lang. Simple lang naman. Isang may naglagay sila mahabang tubo dito. Tapos ito na, malambot lang siya. Ayan, no? Ang bilis. Bukas na kaagad siya. Ayan. So sa performance naman, goods naman, hindi naman maalog, walang problema. Tapos yung brand ng gulong na nilagay nila, hindi ako familiar dito. Mishiba tires 2.50 by 17. Hindi ko alam kung anong type to, banana type ata to. Yung medyo kwadrado yung gilid. Hindi ako masyadong familiar sa mga ganong gulong eh, kasi lumaking ano ako yung karaniwang gulong lang ginagamit ko, yung medyo pabilog yung gilid, hindi siya parang kwadrado yung gilid, yung tulad ng ganyan. Yeah, first time ko makagamit ng ganitong style ng gulong, tsaka itong brand na to. Masusubukan natin to kung magtatagal ba o ano. Ito siya, 2.50 yan guys, no? Saktong sakto siya sa align yung 2.50. Hindi ko lang po alam kung pag nagpalit ako ng 2.75, siguro may konting angat lang sa dito sa sidecar, kasi medyo malaki na yung 2.75, pero matagal pa mangyari. Kasi pupudpudin muna natin yan. Sa performance ng ano, no, ng sidecar, goods, hindi ma-vibrate. Sa performance naman ng motor, hindi bago ako, pero kayang-kaya niya yung hatak, kasi malaki naman yung sprocket na sa likod, size 42. Pero tingnan natin na lang kung lalakihan pa natin to. Siguro yung mga susunod na size dito sa 42 yun ilalagay natin dito, pero saka na yun. Yan siya guys. So ang sidecar na to guys ay nagkakahalaga ng 33,000 pesos. Yan. Actually 34,000 siya, natawaran lang namin ng 1,000. Hindi ko alam kung anong presyo ng sidecar dyan sa inyo guys, pero dito sa amin kasi ganito na yung presyohan eh, ng mga gatong klase ng sidecar. Maraming gumagawa dito sa lugar namin, pero doon ako nagpagawa sa may kabilang bayan, sa may Butolan. Mas mababa kasi na konti doon kumpara doon sa ibang gawaan ng sidecar dito sa lugar namin. Tsaka okay ang customer service, kaya doon ako talaga nagpagawa. So ito muna guys. So sunod yung next update natin, no. Pinakita ko lang sa inyo yung anong lagay ng Motopush Pinoy 125 natin, kung gumagana pa ba o buhay pa. Pasensya na, no. So ano, kasi hindi ko natupad yung una kong balak dito na lalagyan siya ng food cart. Nag-iba yung mindset ko or isip ko na gawin na lang ng sidecar, kaya ito ang kinalabasan. Ayan. So susunod na lang guys, no, update na lang kung anong lagay ni Motopush Pinoy 125 natin, tsaka kung anong dulot sa kanya ng may sidecar, kung magtatagal ba o kung anong nagkakaroon ng, or kung may aberya bang lumalabas sa kanya. Ayan. Tsaka dito pala guys, no, stainless din to, itong mga bakal dito. Ayan, stainless yan. Tapos maganda yung ano dito, yung pagkakagawa dito sa ilalim ng bubong ng driver seat. Ang problema ko nga lang, wala akong pagsasabitan ng trapal, kasi yung trapal dito sa bahay may mga yun, syempre may lubid o ano man tali, hindi ko alam kung saan isusuot. Siguro banda dito na lang. Bahala na, kasi tag-ulan na, diba? Pero okay, maganda ang pagkaka upholstery niya dito, yung pagkakagawa ng interior ba o yung mga leather, maganda yan. So yan, sunod na lang ulit guys. Maraming salamat kung umabot kayo sa part na to, at sana kayo din sa mga nangarap na magkaroon ng sidecar, o mura man yan, maliit man yan, malaki man yan, mahal man yan, darating din sa inyo yan, kasi ako isa lang din ako sa mga nangarap na magkaroon ng ganito.
Siyempre, sipag at tiyaga lang naman, tamang dasal sa Panginoon. Maraming salamat. Ingat tayo palagi.